Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So, kung nakita nyo na yung title, no? Pag-uusapan natin ngayon, paano nagiging man ang isang boy. Importante ito pare, kaya already ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Okay pare, so before tayo mag-start, habang nag-i-improve ka sa buhay pare, again, lagi kong pinopromote yan na kailangan maayos yung sarili mo muna. Okay? So kasama ng pag-ayos sa sarili, yung fragrance natin, yung amoy natin pare, importante yan. No? So mga perfumes natin pare, available sa TikTok Shop at Shopee, link nasa description. Naisipan kong gawa ng topic to, no? Kasi may nag-live ako one time, no? At nagla-live ako pare sa TikTok. From time to time, hindi ko lang masabi yung pinaka-schedule kasi ano lang yon, pagka free time ko lang talaga, nagla-live ako ng biglaan. At ang gaganda ng mga question pare, no? At isa sa naging highlight nung kwentuhan dun sa live is yung question ng isang tropa natin, no? Ang sabi niya, paano nag-e-evolve ang isang boy papunta sa isang man? From bata papuntang tunay na lalaki na. Okay, magandang question pare, no? At ang sarap pag-usapan, no, sa totoo lang. No? Kung mahilig kayo manood ng anime pare, sabihin natin Pokemon, Dragon Ball, Digimon, or kung ano-ano pa man. Napapansin nyo pare kung bakit nag-e-evolve yung mga Pokemon? Napapansin nyo ba pare kung bakit from Saiyan 1 nadidiscover niya yung Saiyan 2, Saiyan 3, Saiyan 4 ni Goku? Bakit niya nadidiscover yung mga bagay na gano'n? Isa sa mga importanteng bagay, no, para maging tunay ka na lalaki at malakas ka na lalaki, when reality hits you. Okay? Pag tinamaan ka na ng realidad, isa yan sa mga bagay na magpapalakas sa'yo pare. Ano ba yung mga klase ng realidad na na-experience natin bilang lalaki? Number one, busted. Di ba? Pag na-busted ka, isa yan sa mga realidad na makakaharap mo bilang lalaki. Di ba? Anong sasabihin sa'yo nun? Anong ibig sabihin sa'yo nun nang na-busted ka? Ibig sabihin, hindi ka trip ng babae. Kung hindi ka niya trip, may mas gusto pa siya kaysa sa'yo. Mas pogi sa'yo, mas maporma sa'yo. Ano pa? Yung inaasahan mong trabaho, yung tapos hindi ka matatanggap, bro. Di ba? Yung pangarap mong kumpanya na tinatarget mo nung high school ka, di ba? Nung high school ka. Tapos ito na, no? Dahil pinapangarap mo siya, lagi mo siyang iniisip, pinaghandaan mo talaga. Pero at the end of the day, hindi ka tinanggap. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Bakit di ka natanggap? Ibig sabihin, much better sa'yo, mas matalino sa'yo, mas may magaling sumagot sa interview kaysa sa'yo. Ito, madalas to, di ba? Lagi natin pinag-uusapan to. Pinagpalit. Di ba? Mga pinagpalit sa ibang lalaki. Di ba? Isa yan. Masakit na realidad yan, pare. Di ba? Anong realidad yun? Anong sinasabi ng reality sa'yo nun? May mas mayaman sa'yo, mas may maporma sa'yo, again. May kotse, pinagpalit ka sa may kotse, ibig sabihin, loser ka. Di ba? Pinagpalit ka sa may motor, ibig sabihin, wala kang pambili ng motor. Di ba? Nag-commute ka lang kasi. Di ba? Yan yung mga masakit yan. No? Ano pa? Naluging business. Di ba? Mga naluging business. Yung mga nagbi-business na dyan. Nalugi. Di ba? Ano ibig sabihin sa'yo nun? Anong realidad ng binibigay sa'yo nun? Anong sinasabi sa'yo ng realidad nun? Wala ka pang experience, hindi ka pa marunong maghawak ng pera, hindi ka pa marunong mag-isip kung ano yung target audience mo. Yung reality pare, sobrang importante niyan sa mga buhay nating mga lalaki. At the early age pare, tayo mga lalaki na i-experience na natin ang realidad. And para sa akin, hindi siya downside. No? Hindi siya downside para sa akin. Because pag maaga ang nagising sa realidad, bro, no? Maaga kang nagising sa realidad, mas maaga mo rin maagapan yung mga dapat mong gawin bilang lalaki. Kaya nga sa mga anime, di ba? Kailan nag-e-evolve yung mga Pokemon? Pag tinalo sila. Pag merong mas malakas sa kanila. Di ba? Ganun yun eh. Di ba? Nag-e-evolve sila pag binugbog na sila. O, pag na-realize na nila na, teka, hindi pwede to. Kailangan akong pumalag para
para sa trainer ko na nag-sacrifice sa akin, bigla silang lumalakas, nag-evolve. Di ba? Si Goku na di-discover niya yung mga Saiyan 2, Saiyan 3 niya. Di ba? Kasi ginising siya ng realidad. Ang lakas ng kalaban. Hindi kaya ng current self niya. So, kailangan niya ngayon mag-improve para taasan pa yung level niya ng Saiyan niya para makapalag siya dun sa malakas na kalaban. Diba? At dun, ito, pupunta tayo sa second point ko, pare. Okay? Hindi naman porket tinamaan ka ng realidad, magiging malakas ka na. Hindi naman ganun yun, eh. Diba? Pag binasted ka, automatically, uy, teka, nabasted ako. Nagising na ako sa reality. Mas mag-i-improve na ako. Hindi naman ganun yun, eh. No? Ang second point ko, pare, walang kwenta yung tumama sa yung realidad. No? Kung hindi mo marirealize kung bakit ka tinalo ng realidad. Okay? Importante na ma-realize nyo din kung bakit tinalo ka ng realidad. Bakit masakit yung realidad. Kailangan ma-realize mo yun, eh. No? And then, pag na-realize mo yun, gagawin mo ngayon yung mga step para maiwasan na yung mga bagay na yun. Maiwasan na yung sakit ng realidad na yun para handa ka na. In short, when reality hits you, you have to learn how to adapt. Hindi mo lang basta tatanggapin yung realidad. Kailangan mag-adapt ka na ngayon. I-adapt mo na kung paano mo malalabanan yung realidad. Paano natin ma-explain to? For example, ito na nga, no? Pinagpalit ka. Di ba? Pinagpalit ka sa may kotse, pinagpalit ka sa may motor. Di ba? Pag susupot-supot ka, ang nangyari dyan, isisi mo yung babae. Di ba? Hindi, ito yung babae. Babae talaga, mga ganyan. Well, okay, I understand bakit mo sisihin sila, no? Kasi, diba, hindi man excuse na wala ang kotse. No? Pero ang supot, ang hindi nagiging tunay na lalaki, yung nasa-stuck na lang sa pagsisisi. Diba? Na-stuck sila sa pagsisi sa realidad. Diba? Doon ka hindi mag-i-improve, doon ka hindi nag-a-adapt. Pag puro ka nasisi, pare, which is hindi maganda, bro. Okay? Kasi ang realidad, pare, kaya nga realidad. Kahit anong gawin mong takas dyan, hahabulin at hahabulin ganyan. Kaya wala kang magagawa. Walang pagbabago mangyari sa'yo kung sisisihin mo lang yung reality. Okay? For example, sa trabaho mo, di ba? Yung pangarap mong job, sinisi mo sila, hindi kasi ang discrimination gusto nila yung mga school. Gusto nila magaganda yung school. So doon ka na, nasta ka na doon pagka iniiyakan mo lang, eh. Pero mas magpo-further yung pagiging malakas mo pag naisip mo na, okay, masakit, pero ano ang kailangan kong gawin para hindi na maulit to? Kailangan mag-adapt ako. Hindi ako natanggap sa trabaho na to. Malamang kulang, hindi ako magaling sumagot sa interview. So, manonood ako ng mga videos paano masagot yung mga mga interview na to, magpo-practice ako sa salamin. Para next time, hindi na mangyari sa akin ulit to. Na-realize mo yung pagkukulang mo and you make a step para mag-improve. Doon ka nagiging malakas, bro. Doon ka nagiging nagiging malakas na lalaki. Reality hits hard, realize, adapt. Pinagpalit ako sa may kotse. Na-realize ko, pagkukulang ko, wala kasi yung kotse, loser kasi ako, eh. Para hindi na mangyari ulit to, kailangan maging better version ako ng sarili ko. Paparami ako ng pera. Tignan mo na lang. No? Na-realize, adapt. Pag may ganun ang mindset, pare, no? Na-realize mo kung bakit ka nag-fail, imbis na manisi ka, imbis na umiyak ka, na-realize mo kung bakit ka nag-fail, nag-take ka ng steps para maiwasan to. Para unbeatable ka. No? Sobrang unbeatable mo pagka ganon, bro. Isa nga pare sa pinakamahirap kalaban. Kung nanonood kayo ng mga movies, anime, hindi mapapansin niyo. Isa sa mga pinakamahirap kalaban ng bida ay yung binabasa yung galaw ng bida tapos ina-adapt yung skill based dun sa galaw ng bida. 'Di ba laging nahihirapan yung bida na namatalo yung kalaban. If you're the type of man, ina-analyze yung reality tapos ina-adapt, mahihirapan yung reality patumbahin ka, pare. Okay, mahihirapan. No, to the point na yung reality sa'yo,
madali na. Paano? Kasi tinira mo lahat, inadapt mo lahat ng problemang binabato niya sa'yo. Susuko na lang yung reality sa'yo, pare, tangina pare. Ina-adapt niya lagi. Ina-adapt niya lagi yung binabato niya sa akin. So, wala na akong matirang mabigat dyan. No? So, kaya mo na, maging successful ka na kasi wala na akong mabato. So, yeah. I hope nag-enjoy kayo sa video na to, pare. Leave a comment down below kung anong masasabi ninyo. Leave a like. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.